Dahil January na nga mga mamis, back to normal na ulit tayo at oras na nga para tiklupin or ligpitin na yung tinayo kong Christmas tree ng December. At syempre, kailangan ko na nga din maglinis-linis. Pero bago yon mga mamis, magluluto nga muna ako ng ulam namin. Pero itong ulam na lulutuin ko ay hindi naman namin to ulam nung araw na to. Ulam namin to para kinabukasan. Gabi na kasi nung mga oras na yan mga mamis at kakatapos lang din talaga namin kumain tapos nagpahinga lang ako bago nga kumilos ulit. Yung inulam kasi namin mga mamis ay yung natira pa namin. So kung magtataka kayo mga mamis kung bakit lulutuin ko na yung ulam namin para bukas, ganito naman kasi talaga ako mga mamis kasi nga may time talaga na late na ako nagigising. So kaya talaga minsan or madalas talaga kapag gabi niluluto ko na yung ulam namin para sa kinabukasan. Para nga pagdating ng tanghali, hindi ako masyadong nagmamadali kasi gutom na yung mag-ama ko. At least ito mga mami si init na lang. So pagkatapos kong kumain, para nga mas mabilis bumaba yung kinain ko, naglakad-lakad ako at nagpunta nga ako dun sa Robinson para nga bumili nitong chicken breast na ipapartner ko dito sa gulay na ulamin namin kinabukasan. Nagkikrave kasi si daddy mga mami sa grilled chicken, pero gusto niya rin na gulay ang ulam namin. Kaya ang ginawa ko, gulay na lang, tapos sa partneran na nga lang nitong chicken breast. Dapat talaga itong chicken breast isasahog na lang dun sa gulay para nga hindi na matrabaho yung ulam namin, isahang luto na lang. Pero dahil sobrang dalang din naman din talaga ni daddy mga mamis na mag-crave or mag-request ng ulam dahil ayaw din talaga niya ng sobrang magastos na mga ulam, syempre pinagbigyan ko siya kasi para saan pat naging sobrang bait kong asawa. So yun, nakapaghiwa-hiwa na nga ako ng repolyo at karot. Dapat talaga mga mamis walang karot yan dapat gisang repolyo lang. Pero kasi napansin ko yung karot natutuyot na kaya sabi ko ihalo ko na nga lang dito sa repolyo. Nakapaghiwa na rin ako ng bawang at sibuyas, pati na rin ng 3 pirasong kalamansi. Itinabi ko nga muna kasi una ko munang titimplahan itong pang-marinate ko dito sa chicken breast. Yung ginagawa kong pang-timpla sa marinate mga mamis or kapag nagmamarinate ako ng manok, ang nilalagay ko lang dyan, asukal na dark brown, tapos oyster sauce. Naglalagay din ako ng liquid seasoning, pati na rin ng paminta. Dapat maglalagay akong toyo, kaya lang dahil nga maalat-alat naman na yung oyster sauce, pati na rin yung liquid seasoning, hindi na ako naglagay. Tapos naglagay lang din ako ng 3 pirasong kalamansi. Sa mga hindi nakakaalam at bago lang makakapanood ng vlog ko na to, hindi po talaga ako naglalagay ng magic sarap or di naman po kaya ng asin kapag gumagawa ako ng pang-marinate. Kasi mga mamis, maalat na yun. Tsaka sure naman ako nakakapit yung lasa doon sa imamarinate ko kasi gabi pa lang talaga binababad ko na yan. So baka kasi mga mamis may makapansin na naman, sabihin ng tabang na naman. Kanya-kanya po tayo mga mamis at sa mga hindi pa nakakaalam, umiiwas po talaga ako sa sobrang alat dahil isa na lang ang kidney ko at kailangan kong ingatan. So natapos ko nang timplahan yung pagbababaran ko ng chicken breast, nilagay ko na isa-isa yung chicken breast. Tapos hinabol ko yung bawang kasi nakalimutan ko. Tapos ito, nagisa na ako ng bawang sibuyas, pati na rin ng kamatis. Tapos inilagay ko na nga yung carrot, sinunod ko na rin yung repolyo. Ito naman mga mamis, tinimplahan ko lang to ng asin at paminta. Itong galing na Japan na binigay sa akin. Ngayon ko palang nagagamit yan mga mamis kasi nga simula nung nagpatay kami ng rep, 3 buwan talaga akong hindi nagluto dahil nga inisip ko pag nagluto ako, napapanisan kami na sasayang. Pero ngayon mga mamis, dahil nga meron na tayong bagong rep, madalas nyo na ulit makikita yung mga luto serye ko kasi nga meron na ulit tayong rep na papaglalagyan ng mga niluto ko o di naman kaya mga natitira naming pagkain at wala nang masasayang. Ayun, natatapos na nga ako magluto or matapos na ako magisa ng gulay, tinransfer ko na nga dun sa lagayan na may take. Papalamigin ko lang yan mga mamis bago ilagay sa rep. So kanina nga mga mamis, habang nagigisa ako ng gulay, hinugasan ko na yung mga lagayan ko ng condiments. At habang hinaantay ko nga na matuyo yun or mawala yung tubig-tubig nun sa loob, bumunta nga muna ako dito sa sala para nga umpisahan ng ligpitin or tanggalin itong Christmas tree. So habang nagliligpit nga ako ng Christmas tree mga mamis, chance ko na nga din to para magpasalamat doon sa mga kamamis natin na walang sawang sumusuporta sa amin ni Atina, sa amin nila daddy, at lalong-lalo na doon sa mga kamamis natin na mula November hanggang December hanggang ngayong January na nagbibigay sa amin ng pamasko. Lalong-lalo na nga kay Atina mga mamis, marami tayong mga kamamis dito na nagsisend ng pamasko kay Atina dahil nga natutuwa sila. Alam niyo mga mamis, sobra talaga ang tuwa namin na maraming natutuwa kay Atina. Yung mga nagbigay kay Atina mga mamis ng pamasko simula nung November, lalong-lalo na nga kapag cash, wag po kayo mag-alala mga mamis kasi sinisigurado ko na sa mabuting kamay ko yon. Hindi, charot.
Sinisigurado namin mga mamis na sa maayos na paraan namin na ginagamit yung mga binibigay nyo kay Athena. Lalong-lalo na nga kapag cash. Yung ibang mga mamis pinapatabi namin talaga kay Athena para nga kapag pinayagan na namin siyang maghawak ng pera or pinayagan na namin siyang gumamit ng pera next year, meron siyang magagamit na sarili niyang pera at hindi niya kailangan manghingi sa amin. Yung iba naman mga mamis, yun yung pinambili ko na mga kailangan niya gaya ng mga shampoo, lotion, sabon at kung ano-ano pa. Graduating na kasi ng elementary mga mami si Athena, kaya yung mga hawak niyang pera kapag nag-high school siya, yun na yung babudgetin niya na magiging baon niya sa araw-araw. Bukod sa pagbabaonin namin siya ng kanin. Sinasabi kasi namin na kailangan niyang matuto na magtabi ng pera kasi hindi naman lagi na meron kami or meron kaming ibibigay sa kanya. Sa part ko naman mga mamis, maraming salamat din sa mga kamamis na nagbibigay din sa akin personally. Mga hindi ko na talaga nasasabi kung sino yon kasi ayaw na nilang magpasabi kasi nga karamihan naman din talaga sa mga nagbibigay sa amin mga silent follower ko. Hindi talaga sila nagko-comment, hindi sila nagla-like, basta lagi lang silang nanonood ng mga vlog ko. Pero syempre, sobrang thank you din mga mami sa lahat ng mga follower ko dito na walang sawang sumusuporta, walang sawang nanonood kahit paulit-ulit pa yung mga vlog ko. Kasi kung tutuusin mga mamis, hindi ko alam, pero parang feeling ko naman minsan wala naman talagang kakaiba sa vlog ko. Pero nandyan kayo lagi kayong nanonood, lagi kayong nagko-comment, lagi kayong nagla-like. Kaya maraming salamat sa inyo mga mamis. Natapos na nga akong magligpit ng aking Christmas tree, nagwalis-walis lang ako doon. Tapos ginilid ko muna mga mamis kasi kailangan ko i-packaging tape yun para nga kapag nilagay ko sa kwarto ni Athena patayo, hindi pahiga. Tapos hindi maglaglagan yung mga nasa ibabaw. So dito naman ulit ako ngayon mga mamis sa mga lagay ng stocks ko. Bali nilinis ko nga lang, tinanggal ko muna yung mga ibang nakalagay, tapos nag-spray lang ako para nga mas malinis tsaka wala talaga yung mga alikabok. Dahil medyo nabisi nga ako ng December mga mamis, hindi ko talaga napansin na naubos na pala yung wipes ko. Buti na lang talaga, meron pang natirang isang pack at bago maubos yung isang pack, dumating na nga tong in-order ko. Sa alcohol at saka sa tissue ko mga mamis, hindi naman ako nag-aalala dyan kung sakaling abutan na yan ng pagkaubos kasi nga dito ko lang naman yung binibili sa grocery store sa amin. Ang kailangan ko talaga laging ma-order bago maubos yung wipes tsaka yung colostomy. Yung colostomy hindi mo na ako nag-order kasi nga nung November, yung nagbigay kay Athena ng Beyblade, binilan niya rin ako ng colostomy bag. Kaya ayan, medyo marami akong stock ng colostomy bag hanggang February. Yun din pala mga mamis nakakalimutan ko man o hindi ko man nababanggit dito sa mga vlog ko, pero sobrang thankful talaga, sobrang thank you talaga ako sa mga taong nakakapagpagaan ng mga pangangailangan ko, lalong-lalo na nga sa colostomy bag. Natapos na nga ako doon sa mga lagayan ko ng stocks. Dito naman ako banda sa may lamesa. Pinunas-punasan ko lang naman to, pati yung medyo pader para nga mawala yung mga langgam. Tsaka yung mga lagkit-lagkit. Minsan kasi may naiiwang mga lagkit-lagkit kaya may mga langgam. Sa mga magtatanong kung ano yung laging nasa lamesa namin mga mamis, ayan yung lampshade yan mga mamis. Diyan talaga namin yan lagi nilalagay para nga kapag gabi matutulog na kami, nandyan lang banda yung ilaw.